Marami sana kaming aahon dito, kaso nga lang mga kasama ko yung sasakyan nila sira, kaya ako na lang tumuloy. Kaya naisipan ko daanan to sa bahay nila, to si Junior Badong, para may kasama ako dito. Kung walang sumama sa akin, malamang ako lang ngayon dito mag-isa, dito sa gitna ng bundok na to. Kasi dito pagka nagkaroon na dito ng kalsada, gusto kong hakutan to dito ng mga pananim. Sa ngayon nga lang, mahirap dito maghakot ng pananim kasi wala pang kalsada. Hindi obra yung motor dito para maghakot ng mga pananim. Maganda dito mga sangkay, matahimik. Narinig yung mga huni ng mga ibon yan. Tsaka malamig, hindi katulad dun sa Maynila, mainit. Kahit madaling araw mainit. Dito tahimik, dito walang gulo. Sarap mamuhay dito mga sangkay. Ang kailangan lang dito, meron ka ditong hanap buhay. Kasi hindi po pwede yung mga tatanim-tanim lang ng mga para makakain, bubunot, kakain, ganyan, kamuting kahoy, hindi obra. Kailangan dito meron kang hanap buhay dito na sapat. Para sa akin, kung papipiliin ako manirahan sa Maynila o dito sa bukid, mas gusto ko dito. Ang isa lang dito na problema, hanap buhay. Kailangan makagawa ka ng paraan sa hanap buhay. Marami akong gustong subukan dito na hanap buhay, katulad ng pag-farm ng kalamansi o babuyan. Bahala na kung anong dumating na pagkakataon, yun na lang gagawin natin. Napasobra yata yung sabaw niya, ginawa sana ng sabaw. Dito sa bukid, gusto ko ulit sumubok sa paninirahan. Kasi sanay naman ako sa bukid nung mga panahon ng kabataan pa namin. Pero sa Samar naman yun. Ito naman dito, bali nasasakupan pa ito ng Laguna. Pero boundary na rin ito ng Quezon Province. Kumbaga, hindi kalayuan ng Manila. Sa Samar, ang problema naman doon, malimit ang bagyo doon. Dito may bagyo pero hindi naman malakas, hindi katulad sa Samar na wash out talaga. Igib tayo mga sangkay. Ito yung ating igiban.
dito maganda magbahay kasi kitang kita yung mga bundok nasa malalayo. Ayan, kulay asul na yung kulay, sobrang layo. Ito kasing tinabas na to dito. Ito yung gagawin ng kalsada. Ito hanggang dun. Dito ko lang iniwan motor ko. Nakpan ko lang ng mga dahon para hindi mabilad. Kasi wala nang masilungan dahil pinagpuputol na nila yung mga puno dito. Hindi naman makaorong dun. Kasi ang daming mga tumbang puno. Puntahan ko yung mga kasama ko dun na kinuha ko para magtabas dito sa baba. Ito na ako dadaan. Ito mga tanim ko na ito ng niyog. Yan. Ang pisto nga lang ng lupa dito, medyo patarik. Pakilid, hindi katulad dun sa kabila, dun sa kubo. Yan, bakilid. Ayan sila. Galing kayo sa baba? Yung calendar boundary. Ay, yung boundary. Ginawa ko ditong kubo-kubo na trapa lang. Yan si ate. Tatabas. Ha? Oo. Ha? Malabo na yun. Ito tatanim ko naman. Meron ako dun tanim. Yung ibang mga pananiman dun. Kalimutan ko kanina. Mabidyohan. Meron ako dun 30 piraso na pananim na mga tubuan.
Ito yung naging sitwasyon ko dito dahil sa yung kasama ko na bata di nakatiis. Pumunta dun sa tiyahin niya, dun sa kabilang bundok. Doon na natutulog, bali 3 gabi na ako dito na ako lang mag-isa. Dito sa gitna ng gubat. May kanin pa tayo. Kaya di na ako magsasaing. Gawin ko na lang. May ulam naman ako dito na padas. Yan, kuyog kung tawagin sa Samar. Luluto na lang ako ng laki ni. Dito ko luluto sa saing. Gigib tapos wala nang kakwentuhan. Pero okay lang. Hindi naman ako naninibago kasi nung time nung mga 2000, ngayar 2000 sa probinsya sa Samar. Sanay naman ako ng ganito na ako lang mag-isa. Kaya hindi ako naninibago. Medyo okay pa nga dito dahil sa wala ditong nanggugulo pag gabi. Doon sa Samar makakarinig ka ng mga tatakutin ka ng mga kapre na taghoy kung tawagin sa amin. Dito wala. Okay naman dito. Medyo boring ka nga lang dahil wala kang makausap. Taga-bundok ako pero hindi ako magaling magsaing sa ganyan. Gatong. Kaya ito lang ginagamit ko. Sa Maynila masyadong masikip na dun, puro traffic. May pagparkingan ng single na motor, hirap, napapaway ka pa minsan. Dito kahit aeroplano pang iparking mo dyan magkakasya. Hindi katulad dun sa Manila, wala nang maparkingan kahit single lang na motor. Ay mga sangkay, umulan na. Yan. Yung ulam ko mga sangkay. Saka yung nasa bote na yan, yung padas. Ayan. Tulog na tayo mga sangkay. Oras ngayon ay mga 6:40 ng hapon. Wala rin namang gagawin. Tulog na lang. Bali, tulad ng sabi ko kanina, ako lang mag-isa ngayon. Yung isang doyan. Walang natutulog kasi yung kasama kong bata nainip siguro dito. Doon pumunta sa tiyan niya, doon sa matutulog. Nakaduyan lang ako mga sangkay kasi yung
sahig namin wala pa. Kasi nagawa sana ako ng tabla, naputol naman yung kanina ko. Kanina ng chinso. Tsaka lusong na kami mga sangkay. Doon yung motor namin sa taas. Doon yung kubo namin. Medyo patarik to. Nakahingal dito. Ayan motor ko. Yun yung bata na kasama ko. Ito yung kalsada na gagawin. Simula dun. Bali, ito yung magdurugtong ng Paiti. Tapos Mauban. Diretso na ito ng Mauban. Ito yung magiging alternatibo na daan pagdating ng panahon. Ito mga kinatingnan din na dito puno dahil babakawin na to. Ito yung service natin. Lusog na tayo mga sangkay. Ay doon ka na lang pala sumakay. Yung malawak na tinabasan dito nagagawin ng turbina. Pagkakalam ko sa turbina, opisina yata o istakan ng mga gamit. Kaya hanggang doon pa yan sa kabilang bundok. Dugtong pa rin to ng ginagawang kalsada simula sa may Paiti, Pakil, ganyan hanggang doon sa Mauban. Ito na yung bagong bulldoze nila. Yan. Kanina may dadaanan ako kaninang bako dyan na nagbubuldos. Ito ay lugar to dito ng UP. Yung pisina ng UP yan dyan. May ilog dyan palusong dito. Pagtawid nun yun yung pisina ng UP. Yung ginagawang kalsada, yun, hanggang sa kabilang bundok na yun, nakikita dito. Marami ang dulas. Napakatarik pa naman. Kaya naputik na, madulas ka.
Ay. Washing. Diyan si Marce?